ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, para masarap magluto ay kailangang maayos ang lahat sa kusina, malinis ang lababo, maayos ang daloy ng tubig at walang bara sa grease trap. Kasi kapag may bara, may masamang maaamoy at minsan ay hindi lang sa tubo nagkakabara, pati sa buhay, sa konsensya at sa puso. Ikaw kabarangay, naranasan mo na ba ang ganitong klase ng mga pagsubok? Ano ang karanasan mo sa kusina ang hindi mo makakalimutan? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rowena. Isa po ako sa mga libu-libong nakikinig sa programa ninyo sa araw-araw. Matagal ko na pong gustong sumulat pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi Papa Dudut, wala na akong ibang mapagsabihan. Ang puso ko'y parang punong-puno na. At baka sa pagsulat ko dito kahit papaano'y gumaan ang bigat ng dinadala ko. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ng buhay ko, isang kwentong nagsimula sa isang pangarap. Isang simpleng pangarap na para sa iba'y ordinaryo lamang. Pero para sa amin parang napakahirap abutin. Ako po ay isang simpleng may bahay at asawa ng isang OFW na nagtatrabaho sa Middle East. Matagal na pong nagtitiis. Malayo sa pamilya ang asawa kong si Julius. Nagtatrabaho siya sa ilalim ng araw at alikabok para lamang maitaguyod ang buhay namin. Engineer po siya doon at tuwing 2 taon lamang po siya umuwi ng Pilipinas. Pero nang tumama ang pandemic, lalong humaba ang aming pagkakahiwalay. Umabot ng halos 3 taon bago ko siya muling nakita't nayakap. Buti na lamang at may video call na. Kahit papaano'y nakabawas yon ng lungkot. Araw-araw kaming nag-uusap at pinag-uusapan namin ang mga plano sa buhay, ang pagbili ng bahay, ang pagkakaroon ng anak at ang pagtanda namin ng magkasama. At sa awa ng Diyos, kahit maraming nawala ng trabaho noong pandemic ay nanatili ang trabaho ni Julius. Sinugal niya ang kaligtasan niya para lamang magpatuloy sa pagkayod sa buhay. Kaya nang makauwi siya noong June ng 2021, parang bumalik ang sigla ko. Mas naging espesyal ang kanyang pag-uwi dahil may naipundar na kaming munting apartment. Hindi man ito magarbo pero tahimik ang paligid. Maliwalas ang sala at may maliit na kusina kung saan ay nangarap akong matutong mag-bake. Pero dahil sa protocols noon ay hindi ko kaagad nakasama si Julius. Kailangan pa rin niyang mag-quarantine. Ilang araw lang yon pero pakiramdam ko'y taong muli ang binilang ko. Sa unang araw na muli ko siyang nayakap ay hindi ko na siya binitawan pa. Para kung batang ayaw ng pakawala ng laruan niya. Sa bagong bahay namin, sabay naming tinupad ang mga pangarap namin. Doon ko naramdaman na ito na siguro ang simula ng tunay naming buhay. Sobrang pasalamat ko, Papa Dudut, na si Julius ang naging asawa ko. Masipag siya at responsable. Damang-dama ko ang pagmamahal sa mga kilos niya. At tuwing nasa Pilipinas siya, talaga pong naglilib ako sa trabaho ko para lamang makasama siya at syempre para subukan ulit. Baka sakaling mabuo na ang matagal na naming hinihintay na anak. At sana'y makapag-bake rin ako ng cookies para sa magiging anak naming dalawa, Papa Dudut. Ba't parang natahimik ka, mahal? Naninibago lang, mahal. Naku, iniisip ko palang nalilipad ka pabalik sa trabaho mo, mahal. Namimiss na agad kita. Nalulungkot na ako agad. Eh, ikaw lang bang nalulungkot? Ako rin kaya, mahal. Sana dito na lang ako sa Pinas pero paano? Ang hirap dito.
Ang sahod? Naku po. Baka hanggang ngayon, kung hindi man nangungupahan, baka nakikitira pa rin tayo kina mama. Mas maganda pa rin kapag mag-aasawa ka, nakahiwalay, nakabukod talaga. Tulad ngayon, nasosolo kita. Mahal, naku, hindi ako makahinga sa ginagawa mo. Sana makabuo na talaga tayo, mahal. Sana nga talaga. Gusto ko na rin magkaanak tayo eh. Lahat ng gamot, mga payo ng doktor, ginagawa ko naman. Bakit pa kasi sa dami ng lalaki sa mundo? Ako pa yung may maliit na sperm count. Sana yung hindi kayang bumuhay ng bata, sila na lang yung hindi magkaanak. Pero mukhang baliktad pa. Mahal, magkakaanak din tayo. Di ba nga, araw-gabi tayo? Makakabuo rin tayo. Makaka-jackpot din tayo. Sana nga bullseye na. Para pagka-uwi ko dito, may bata na naglalaro sa bahay. May ingay na. Ang saya siguro nun, no? Siyempre naman. Walang kasing sayang mabiyayaan tayo ng anak. Babae man o lalaki, kahit ano. Blessing ang magkaroon tayo ng anak. Kapag lalaki, Julius ang magiging pangalan niya. Junior mo talaga? Siyempre naman. Eh paano kung babae? Di Julia. Ano? Maganda naman ang pangalang Julia. Pero biro lang. Gusto ko, Rowena. Para patas tayo. Para gagawa pa tayo ng isa pang lalaki. Julius at Rowena ang pangalan nila. Tapos kapag may dumagdag pa, doon na tayo mag-isip ng ibang pangalan. Siguro maganda kung Julina, pero pwede ring Rolius. Ikaw talaga? May pangalan bang ganun? Meron. Ang magiging pangatlong anak natin. Ayaw mo nun, Unique? Pwede naman. Hiling ko lang, mahal, na kahit isa lang, ibigay na sa atin. Kaya to. Kapag ibigay ng Diyos sa magiging anak natin, aalagaan talaga natin. Mamahalin. Ibigay ang pangangailangan niya. Susuportahan sa gusto niya. Kailangan mo siyang i-guide ng mabuti kasi ikaw nandito. Siyempre, i-guide ko rin siya online. Magiging tatay pa rin ako kahit nasa abroad ako. Gusto kong lumaki siya ng matalino at may malawak na pangunawa sa mundo. Kahit ano ibigay sa atin, lalaki, babae, bakla o tomboy, wala akong pakialam doon. Anak natin siya, kaya mamahalin natin siya. Alam mo, tama ka dyan. Kahit ano pa siya, mamahalin natin dahil anak natin siya. At kung anong gusto niya sa buhay, basta nasa mabuting landas, suportahan natin. Ganun naman talaga eh. Kasi diba, may mga bagay din tayong gusto noon pero ayaw na magulang natin. Pero alam kong parte naman sa atin yun. Tama ka talaga, mahal. Mahal na mahal kita, mahal. Mahal na mahal din kita, mahal. Papa Dudut, buo ang tiwala naman na makabuo kami ng anak. Akala ko noon, Papa Dudut, ay doon ko na matutupad ang matagal kong inaasam. Ang maging isang ina. Pero hindi pala ganon kadali yon. Mahirap ang sitwasyon dahil sa sperm count ni Julius. Pero kahit ganoon ay hindi kami nawalan ng pag-asa. Lahat ng natural na paraan ay sinubukan na namin. Vitamins, healthy lifestyle, tamang timing, dasal, gabi-gabi. Pero sa tuwing aalis siya pabalik ng abroad ay may bahagi sa akin na unti-unting nawawala ng pag-asa. May sarili na kaming bahay at mas lalo akong nangarap dahil tama si Julius na kailangan namin ng ibang ingay sa bahay na dapat may kasama ako. Sa loob ng 6 na buwan mula nang umalis muli si Julius, ako na lang mag-isa sa apartment. Tahimik at sobrang tahimik. Habang lumilipas sa mga araw, Papa Dudut, mas lalong sumisikip ang dibdib ko sa tuwing dinadatnan ako. Sa bawat buwang lumilipas na walang pagbubuntis, pakiramdam ko ay parang may kulang sa pagkatao ko bilang isang babae. Hanggang isang araw sa sobrang pag-iisip ko, gusto ko na lang sanang ilubog ang sarili ko sa gawain. Sinubukan kong mag-bake ng cookies. Saka naglinis ako ng naglinis ng bahay, kusina, banyo, lahat. Doon ko napansin ang lababo. Hindi na maayos ang agos ng tubig. Mabaho at parang may bumabara. Naghanap ako ng isang tagalinis ng grease trap online. Akala ko'y simpleng bagay lang. Isang technical na problema lang sa bahay. Pero hindi ko alam, Papa Dudut, na yon palang simpleng problema sa lababo ang magiging simula ng pinakamasalimuot na yugto ng buhay ko. Dumating ang lalaking tagalinis,
magaspang ang mga palad pero may kumpiyansang hindi ko may paliwanag. May kayabangan ng kilos, hindi siya yung tipong kagigiliwan ng magulang mo. Pero yung tipong kaya kang paikutin sa isang sulyap lang. Earl ang pangalan niya. Hindi ko alam kung dahil ba matagal akong hindi nakakaramdam ng presensya ng lalaki o dahil ba sa katahimikan ng bahay namin. Pero nang araw na yon, Papa Dudut, ay may nangyaring pagbabago. Wait lang po. Magandang hapon po, ma'am. Pasensya na, medyo natagalan ako. Meron pa kasing nauna. Okay lang po, pumasok na po kayo, sir. Nako, nakakahiya naman po. Earl na lang po itawag niyo sa akin, ma'am. Kagabi pa kasi bumara yan. Mabuti nahanap niyo ako sa social media. Naghanap talaga ako. Ikaw ang unang nag-reply. Sana maayos mo. Nako, ma'am. Hindi talaga kayo nagkamali na ako nakuha niyo. Alam po ninyo, ma'am, marami akong kayang gawin. Yang aircon niyo, pwede ko rin linisin yan para masarap ang buga, mas malamig. Tipong kailangan niyo ng kayakap sa lamig. Matagal na ako naglilinis ng grease trap, kaya mamaya nito, di nababara to. Okay, salamat po. Nagtatrabaho kasi ako sa isang restaurant, ma'am. Kaya alam na alam ko paano linisin to. Tsaka nag-training din talaga ako. Okay pala. Aba, syempre. Kailangan talagang pag-aralan to kasi ako, gusto ko talaga masiguro na tamang ginagawa ko. Hindi pwedeng mali. Hindi pwedeng masayang ang binabayad na nagpapalinis sa akin. Hindi po ba? Tama naman. Bubuksan ko na tong baba ng lababo, ma'am, para masimulan ko nang makita kung gaano kabara ang grease trap. Sabi niyo sa chat na umaapaw, mabaho ang amoy? Oo, barado na talaga. Tama po ba 600 yung singil? Tama po, pero kapag may mga gumagalaw na. Anong gumagalaw? Mga uod po, ma'am. Naku, kadiri naman, ayoko makita. Dyan lang kayo, ma'am. Hindi ko ipapakita sa inyo. Nakahanda naman tong paglalagyan ko. Naku, may mga uod nga, ma'am. Talaga ba? Madami. So magkano ibabayad ko? 800 po. Kayang-kaya nyo naman bayaran, ma'am. Mayaman naman kayo. Ganda nga ng bahay nyo eh. Sige, ayusin nyo na. Nako, mali yung nag-install ng grease trap nyo, ma'am. Dapat nakapatong itong pansala ng mga tira-tirang kanin. Ganun ba? Opo, pero maayos ko to mamaya. Aayusin ko po, Ma'am Rowena. O sige, para makapaghugas at makapagluto ako ng maayos. Madali lang naman to. Sa restaurant nga, sobrang lalaki ng mga grease trap na nililinis ko. Alam nyo, ma'am, kapag nagtatrabaho ka sa isang restaurant, kasama na talaga doon ang paglilinis ng grease trap. Chinecheck yan. Bawal barado kaya dapat buksan, kalkalin ang loob. Para maganda ang daloy ng tubig mula sa gripo. Hindi babara. Kaya dapat araw-arawin. Masipag ka pala. Kailangan po yan. Habang bata, dapat buhos ang lakas. Alam nyo, ma'am, bata pa lang ako. Banat na ako sa trabaho. Nag-construction din ako hanggang ngayon. Sideline para kumita ng pera. Sanay ako sa kahit anong trabaho. Kaya kita nyo naman sa katawan ko. Libre gym ang trabaho ko. Lilinisan ko lang to. Pwede po sa CR ko linisan to? Sige. Handa po ako. May dala akong sabon para malinis ko talaga. Magbabayad na lang po kayo mamaya. Salamat, Earl. Salamat din po sa inyo, ma'am. Teka, kayo lang ba nakatira dito? Mukhang walang ibang tao. Oo, nasa abroad kasi ang asawa ko. Anak nyo, ma'am, nasa school? Hindi pa kasi kami binibiyayaan ng asawa ko. Sana pag uwi niya makabuo. Kaya pala mukha pa rin kayong dalaga, ma'am. Kasi hindi pa kayo nagkakaanak. Pero sana makaanak din kayo ng asawa nyo. Sana nga. Salamat. Walang anuman po. Sorry, ma'am, ah. Hayaan nyo akong sabihin to sa inyo. Unang kita ko po kasi sa inyo kanina. Para po kayong anghel. Ang ganda nyo po. Swerte ng asawa nyo sa inyo. Naku, ako ang maswerte sa asawa ko. Papadudod sa unang tingin ko pa lamang kay Earl, alam ko nang hindi siya ordinaryong lalaki. May tikas at lakas ang kanyang presensya na mahirap ipagkaila. May itsura siya
At ang hatak niya ay parang hindi madaling iwasan. May datingan siya, malakas at mapanganib. Kita sa mga mata niya na parang may something at kakaiba ang titig niya sa akin. Kaya ang awkward sa feeling habang nililinis niya ang grease trap. Aaminin ko na ang lakas ng kanyang appeal. Matapos niyang ayusin ang sira, akala ko ay tapos na rin ang koneksyon namin. Ngunit mali ako. Ilang araw pa lang ang lumipas ay nakatanggap na ako ng message mula sa kanya. Sa una ay kumustahan lang dahil siguro'y wala rin akong ginagawa sa bahay kaya nire-replyan ko. From kumusta ang lababo to personal things ang pinag-uusapan namin. Naging madalas sa mga exchange messages namin, Papa Dudut. Lumikha ito ng kakaibang sigla sa araw ko. Sa bawat bahas ng cellphone ko ay parang napupuno ang bakanteng bahagi ng puso kong may uhaw sa pansin. Hindi ko alam kung saan nagsimulang maging mali ang lahat. Siguro'y noong mas hinahanap ko ang kanyang mga message sa akin kaysa sa tawag ni Julius. Siguro noong mas inabangan ko ang mga notification mula sa kanya kaysa sa update sa remittance. Hanggang sa hindi na lang kami nagkukumustahan, may mga pagkakataong nagyayaya siyang bisitahin ako sa bahay. Sa simula ay tumatanggi ako, Papa Dudut. Pero dumating din ang araw na napagod na akong tumanggi. Isang araw ay pumunta siya sa bahay hindi para maglinis ng grease trap, kundi para maging isang bisita lang. At mula roon ay parang tuluyan ang may nabasag sa akin. Isang selyo na matagal ko ng pilit na pinoprotektahan. Unti-unti akong pinasok ng tukso. At doon na nagsimula ang kasalanang hindi ko na naiwasan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagsimula ang kwento ko sa isang pangarap. Pero nauwi sa pagkakamaling hindi ko na maibabalik kailanman. Gaya ng marami, ang pangarap lang namin ay simple. Magkaroon ng sariling bahay at mabuo ang isang masayang pamilya. Kaya nang makabili kami ng apartment, akala ko'y simula na yon ng mas masaya naming bukas. Pero hindi pala sapat ang bahay para matawag na isang tahanan. Dumating ang katahimikan habang wala si Julius, unti-unting lumamig ang mga gabi. Ang mga dingding na sana'y pupuno ng halakhak ng aming anak ay nanatiling tahimik. Doon ko unang naramdaman ang lungkot na hindi ko maipaliwanag, isang uri ng pangungulila na hindi kayang sagutin ng video call o pera mula sa remittance. Doon pumasok sa buhay ko itong si Earl. Hindi lang siya basta tagalinis ng tubo. Sa kanyang mga tingin at kilos may hatak siyang mahirap na iwasan. Pawisan pero hindi dugyot. May angas pero hindi bastos. Mas lalo siyang naging kaakit-akit habang tinititigan ko siya. Kahit na may pawis siya ay mabango ang kanyang amoy. At sa isang babaeng katulad kong nauuhaw sa atensyon at haplos ay naging mahirap na huwag pansinin ng kakaibang karisma niya. Hindi ko na napigilan ng sarili ko, ang dating pangarap kong tahanan ay naging pugad ng kasalanan. Ginawa naming motel ang bahay na sana'y magiging pugad ng munting pamilya. At bawat gabi ng paglimos ko ng oras mula kay Earl, alam kong may binibitawan akong pangarap. Pero sa mga sandaling yon ay pinili kong ipikit ang mga mata ko, Papa Dudut. Pinili kong kalimutan ang asawa kong nagsusumikap sa ilalim ng araw habang ako'y nilalamon ng init dito sa sariling bahay namin. Habang wala ang asawa ko'y inaangkin naman ang katawang ko ni Earl. Sa kanyang mga bisig ako nagpakulong. Sa kanyang yakap at init ay pinili kong magkaroon ng kasalanan at magtaksil, Papa Dudut.
Ayos ka lang ba? Siguro. Ilang beses na natin ginagawa to, ganyan ka pa rin. Mukhang hindi sanay. Alam mo naman ang dahilan. Rowena naman, nabibigay ko naman ang gusto mo. Hindi pwedeng mabuntis ako. Maingat ako. Alam ko na hindi ka pwedeng mabuntis kasi wala dito ang asawa mo. Lagot ka kapag nangyari yun. Nandito ako para pasayahin ka, hindi para maging problema mo. Masaya ka naman sa akin, di ba? Oo, masaya akong kasama kita at napapaligaya mo ko, Earl. Yun naman pala eh. Ginagalingan ko nga para mas lalo kang matuwa sa experience mo sa akin. Tsaka alam mo naman, bata pa ako. Malakas. Halatang bata. Kapag wala kang client, dito agad ang punta mo. Aba syempre naman, parang grease trap lang yan. Kailangan araw-araw chinecheck para malinis. Walang bara kapag ginagamit ang gripo. Diretso ang tubig, hindi ba? Speaking of grease trap, baka need mo nang i-check. Mamaya, check ko yan. Pero sa ngayon, yayakapin muna kita hanggang sa magsawa ako sa'yo. Earl, seryoso ko. Sa susunod, kailangan na nating gumamit ng proteksyon. Baka magkamali ka, baka makabuo tayo. Oo na, huwag ka na mag-alala. Para sa ikapapanatag ng loob mo, gagamit na ako. Salamat. Ayoko mag-alala ka. Alam mo, Rowena, natanong ko na to sa'yo dati pero alam ko naman ang sagot. Nandito lang ako hindi para ibigin mo, kundi gamitin. Pero hindi ako nagrereklamo. Wala naman tayong commitment sa isa't isa, kaya gagawin ko yung gusto mo. Kakayanin ko para wala tayong problema. Yun nga lang kapag dumating ang asawa mo, 1 buwan kitang hindi mayayakap. Mamimiss kita. Kapag bumalik na siya sa abroad, magagawa rin naman ulit natin yung ganito. Kung single ka lang, ikaw talagang gusto ko makasama forever. Ewan ko sa'yo. Matapos mo makuha ang katawan ko, ganyan ka na? Sira ka talaga. Kapag ganyan, ipapakilala mo ko sa parents mo at kamag-anak. Siyempre naman. Pero dahil may asawa ko, sinisikreto mo pa rin sa akin kung saan ang bahay nyo. Huwag mo nang alamin. Pumupunta naman ako dito. Baka may tinatago ka sa akin, ha? Rowena naman, baka saan na naman mapunta tong usapan na to. Wala akong tinatago. Kinukwento ko naman sa'yo lahat eh. Tsaka sa kanila ako may tinatago. Itong relasyon natin, ayoko malaman ng parents ko. Binata ako tapos nakikipagrelasyon ako sa babaeng may asawa. Kaya wag na. Ang mahalaga, kapag gusto mo ng service ko, nandito agad ako. Pero hanggang kailan ang ganito? Hanggang walang nakakaalam. At alam kong mamamatay tayong walang makakaalam. Maingat naman tayo eh. Promise ko sa'yo nandito lang ako. At kapag kapiling mo ko, wala kang ibang iisipin kundi kaligayahan. Papadudot madalas ang pagkikita namin. Madalas din ang pagkakasala ko. Parang si Earl na ang asawa ko pero palihim ang kanyang pagpunta sa apartment dahil syempre baka may mga marites na nakapalibot at magsumbong sa asawa ko o sa kamag-anak niya. Kaya maingat kaming dalawa. Sa tuwing matatapos ang bawal naming sandali ay tinatakpan namin ito ng pagbibiro ng mga salitang tila pampalubag loob. Isa sa mga yon ang pinaka tumatak sa akin, Papadudot. Ang sabi ni Earl na buti raw at hindi pa ako nabuntis ng asawa ko kasi mukha pa rin akong dalaga. Pero sa loob-loob ko ay gusto ko nang magkaanak kami ni Julius. Gusto kong maging ina ng mga anak niya. Gusto kong bigyan ng anak ang asawa ko at makasama ko sa apartment. Yung biro niyang mukha akong dalaga sa unang dinig ay natawa ko. Pero habang inaalala ko ay ramdam kong tila tinatadyakan ang pagkatao ko. Parang sinasabi niya na kahit ilang ulit pa kaming nagsama ni Julius, bilang mag-asawa ay parang wala ring saysay dahil ang katawan ko ay para sa asawa ko ay naging laruan ng iba. Pero gusto kong tigilan na ang relasyon namin pero parang may tumutulak pa rin sa akin na ipagpatuloy ito. Gusto ko pa rin kayakap si Earl. Nararamdaman ang bisig niya at hininga niya. Tuwing may nangyayari sa amin sa kama, maingat siya na hindi ito magbunga. Pero hindi kasi yon ang totoong panganib, Papadudot. Ang tunay na panganib ay yung sa tuwing inuulit namin ang bawal. Lalo bang lumalalim ang sugat sa konsensya ko. Hanggang sa naging routine na lamang. Hanggang sa tuluyan ko nang binitawan ng takot at pinili ang kasalanan. Isang araw hindi na ako dinatnan. Hindi ko kaagad pinansin, baka stress lang.
baka hormonal imbalance. Pero dumaan ang mga araw at walang dumating. Hindi pa ako umaamin sa sarili ko noon, Papa Dudut, pero ramdam ko na may nabuo. At eksaktong dumating ang araw na yon, ang pagbalik ng asawa ko mula sa abroad. Hindi ako nakakuha ng pitis sa puso ko ay eto na ang simula ng pinakamasakit na kabanata ng buhay ko. Kung talagang buntis ako, pero baka pwede kong sabihin sa kanya ang dinadala ko. Kung talagang buntis man ako, Papa Dudut. Nginitian ko si Julius nang dumating na siya, niyakap, hinalikan at nagpakitang tuwang-tuwa. Pero sa loob-loob ko ay nagtatago ako sa dilim ng katotohanan. Ang anak na pinakahihintay naming mabuo ay anak pala ng tagalinis ng grease trap, Papa Dudut. Mahal, hindi ka ba nababanguhan sa amoy ng niluluto ko? Napapansin ko, parati ka na lang natutulala simula nang umuwi ako rito. May problema ka ba, mahal? Wala naman. Napagod lang siguro ako, mahal. Siguro napagod ka kasi. Nga pala, mahal, may binili akong vitamins para sa'yo. Pasensya ka na, mahal. Alam mo namang nananabig talaga ako sa'yo. Ginising pa kita kaninang madaling araw para gawin yun. Pero malay natin, makabuo na tayo. Kaya tama lang na halos buong magdamag kang pinagod ng malakas mong mister, hindi ba? Sana nga makabuo na tayo, mahal. Pahinga ka lang dyan, mahal ha. Malapit na tumaluto. Masarap tong sabaw. Magkakalakas ka na yan mamaya. Salamat, mahal. Ako dapat ang naghahanda para sa iyo eh. Magpahinga ka lang. Aalagaan ko ang nanay na magiging anak ko. Alam mo, sobrang saya ko siguro kung magiging tatay na talaga ako. Tapos dito na ako sa Pinas. Pero kailangan makaipon pa tayo. Magnenegosyo na lang tayo. Kaya naman natin. Lord, sana ibigay mo na sa amin yung hiling namin na isang anak. Kahit isa lang po. Magiging tatay ka, mahal. Oh, bakit ka umiiyak? Mahal kita. Gusto kong bigyan ka ng anak. Sana. Bibigay sa atin ni Lord June. Ramdam ko, mahal. Ito na yung hinihintay natin. Tiwala lang. Nagtitiwala naman ako. Dapat tumawa ka. Huwag ka nang umiyak. Basta, kakain ka ng niluto kong sabaw ha? O dito ka lang, maghuhugas muna ako para konti na lang yung hugasan ko mamaya. Dapat ako na, mahal. Minsan ka na nga lang umuwi dito, ikaw pa ang gumagawa niyan. Ako dapat ang nagsisilbi sa'yo. Umaandar na naman yung mentality mong ganyan. Dito sa bahay natin, patas tayo. Nagkataon lang na lalaki ako. Pero hindi ibig sabihin na kung babae ka, ikaw na gumagawa ng gawaing bahay. Saka, namiss ko rin yung ganito. Dati ako naman talaga nagluluto sa bahay namin. Naman akong hilig ni tatay sa pagluluto. Kaya kapag may anak na tayo, ipapasa ko sa kanya mga recipe ko. Yun kung gusto lang naman niya. Kung ayaw niya, nasa kanya yun kung ano gusto niya. Baka namanan niya ang pagiging mabait at mapagkakatiwala ang may bahay ko. Okay ka lang ba? Uminom ka kaya muna ng tubig. Sorry na talaga, mahal. Mamaya, yayakap na lang ako. Hindi na kita papagurin. Sa susunod na gabi na para makapagpahinga ka rin. Mahal, salamat sa pagmamahal. Salamat din at sobrang loyal mo sa akin, mahal. Kasi alam mo, yung ibang misis dyan na kapag iniwan ng mister dito sa Pinas, ayun, naghahanap ng ibang lalaki. Marami akong naririnig at nababasa ng mga ganyang storya. Ang lala, no? Hindi man lang makatiis. Hindi man lang inaalala na nagkakanda o gaga sa trabaho mister nila sa ibang bansa. Tapos nanghangaliwa pa sila. Ibang klase. Dapat ang mga ganyan, hinihiwalayan talaga. Di ba, mahal? Mahal? Oo, dapat lang. Pero ikaw, tiyak na hindi kita hihiwalayan. Kasi alam kong ako lang sa buhay mo. At kami lang dalawa na magiging baby natin ang mamahalin mo forever. Oo, mahal. Forever. Steady ka lang dyan. Paglilingkuran kita ngayong araw. Uy, malakas ang pressure ng tubig ah. Parang gustong kumawala ng tubig. Dapat pala pahinaan ng pressure. Medyo puno na pala tong grease trap natin ah.
Kailangan na natin magtawag ng tagalinis nito para pag alis ko, wala ka na problema. Ikaw na ba maghahanap mamaya, mahal? Oo, hahanap ako ng tagalinis. Mabuti nang malinis to kaysa magkaaberya pa to kapag wala na ako. Mas dapat kitang bantayan. Baka kung sino-sino lang papasok dito at iba na pala ang sadya. Marami man loloko ngayon, no? Sige mahal, ako nang maghahanap ng tagalinis. Salamat, mahal. Marami naman sa social media, di ba? Basta may mukha at maraming reviews ang kunin mo, ha? Saka nandito naman ako eh. Marami naman mahal. Alam mo, pwede tayo mag-dinner mamaya sa labas. Yung tipong parang high school. Gusto mo yon? Ang senti ko talaga, no? Old school talaga ako eh. Saka gusto ko yung mga ginagawa natin dati. Lumalabas tayo kahit konti lang ang pera. At masaya tayo. Pero kakain din tayo sa medyo mamahalin. Kaya ko pa naman. Para maalala natin yung mga ginagawa natin dati. Naalala mo nung dinedate kita tapos tempura lang kinain natin? Oo naman, parang kailan lang. Tapos naging mag-asawa na tayo. Oh, mahal. Umiiyak ka na naman. Masaya lang ako na nagkatuluyan tayo. Kasi alam kong mahal na mahal mo ako. Siyempre naman. At ikaw, mahal mo ako. Tama, mahal. Mahal kita. Ikaw talaga. Tigilan mo na yung pag-iyak mo. Mahal na mahal kita. Matapos ang isang buwang bakasyon ng asawa kong si Julius dito sa Pilipinas ay muli na naman siyang umalis. Iyak siya ng iyak noong paalis na siya. Parang ramdam niyang may mabigat. Ako naman, Papa Dudut, ay pilit kong pinanatiling matatag ang mukha ko kahit sa likod ng mga yakap ko ay isang malaking kasinungalingan ang tinatago ko. Isang buwan akong nagkunwaring payapa pero noong umalis na si Julius ay unti-unti nang lumitaw ang mga sintomas. Madalas na pagkahilo, pagsusuka, panlalamig ng katawan. Isang umaga habang nanginginig ang kamay ko sa kaba ay bumili ako ng pregnancy test. Isang linyang hindi ko inaasahan ang lumitaw. 2 po yun. Positive. Buntis ako. At ang masakit sa lahat ay sigurado akong hindi si Julius ang ama. Alam ko sa sarili kong si Earl yon, ang lalaking hindi ko dapat pinatuloy sa buhay ko. Pero inasikaso ko at pinagpatuloy hanggang sa mismong higaan naming mag-asawa. Isang desisyong ginawa ko sa gitna ng kahinaan. Tumayo ko sa harapan ng salamin at tinignan ang sarili ko, Papa Dudut, wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Pinaglaruan ko ang tiwala ng lalaking nagsumikap para sa pangarap namin. Pero Papa Dudut, mas malakas ang takot kesa konsensya noon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang katotohanan. Walang kahit na anong paliwanag ang kayang mag-justify sa ginawa ko, kaya't sa halip na umamin ay pinili kong magsinungaling. Pero hanggang kailan ko kayang itago ang lahat ng ito? Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tinawagan ko si Julius. Ibinahagi ko sa kanyang balita na buntis ako. Ramdam ko sa boses niya ang saya, ang pag-asa at pananabik. Paulit-ulit niyang sinasabi dati pa na sana raw yung nangyari sa amin bago siya umalis ay maging jackpot na. Para kapag bumalik siya ay may sasalubong na sa kanyang isang munting anghel. Hindi niya alam na hindi ang pagmamahal niya bumuo sa batang dinadala ko. Hindi niya alam na ang pinapangarap naming bunga ay nagmula sa kasalanan. Isa itong bunga ng pagkakamali, isang batang walang kamalay-malay na sa simula pa lang ay nilibing ko na sa kasinungalingan ang buong pagkatao niya. Sa bawat tibok ng puso ko ay kasabay ang pagdududa at takot. At dumating na ang araw ng panganganak ko. Dumating ang munting anghel sa aking buhay. At agad akong napaaninag sa mukha nito ang pagkakaiba at hindi ko nakita ang mata ni Julius ni ang ngiti ng lahi namin. Sa kislap ng kinang ng bata ay nakita ko ang pagkakamaling unti-unting sumisiklab sa puso ko. Namanan niya ang mukha ni Earl. Nagtataka ang mga tao sa paligid bakit daw mukhang maaga ang panganganak ko. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay naglakas loob ang pamilya ni Julius
Binilang nila ang mga araw mula sa pag-uwi ni Julius para alamin ang katotohanan. At nang magsimula silang mapaisip ay pinili nila ang DNA test, ang tanging daan para malaman ang katotohanan. Dumating ang resulta, hindi nga si Julius ang ama ng anak ko. Nangyari ang mga discovery na ito na hindi ko alam. Sekreto nilang ginawa ang lahat para lumabas ang totoo sa mga hinala nila. At wala akong kamalay-malay na pinaalam na nila kay Julius ang katotohanan. Kaya umuwi ito hindi para masilayan ang anak ko kundi ang ipaalam sa akin na wala na dapat akong itago. Nalantad na ang sekreto ko, Papa Dudut. Baby, tahan na. Sandali. Sino ba to? Ang mas lalong di tatahan ng anak ko ng dahil dito eh. Sandali, nandyan na. Mahal? Dumating ka na pala. Bakit hindi mo sinabi? Siya ba? Oo. Ang baby natin. Ang junior mo. Rowena, pwede bang umayos ka? Alam ko na. Anong alam mo? Ano bang nangyayari? Mahal? Tignan mo tong papel na dala ko. Nakakabasa ka naman, hindi ba? Mahal? DNA? Pinapaternity test ng magulang ko ang batang yan. Sabi sa resulta, hindi ko siya anak. Ngayon, Rowena, sabihin mo sa akin, sino ka man ng batang yan? Ikaw ang ama ni Junior. Sinungaling! Mahal! Ba't mo ginawa sa akin to? Bakit? Anak, tahan na. Tahan na, anak. Ibig sabihin pala nung umuwi ako, may laman na pala yung tiyan mo. Binilang namin. Nabuo ang bata bago pa man ako umuwi nun. Habang sumisiping ka sa akin, ibang lalaki na iniisip mo. Baka ito sana ang gusto mo mangyari. Gusto mo sana na paniwalain ako na ako ang tatay na magiging anak mo sa pagtataksil. Siyempre alam mo na nun, nabuntis ka na, hindi ba? Hindi. Anak mo si Junior, mahal. Anak mo siya. Pwede ba tigilan mo na yung kasinungalingan mo? Hindi nagsisinungaling ang siyensya. Sabi sa resulta ng DNA, iba ang ama ng bata. Sino? Kanino ka nagpakamot na wala ako? Kanino? Akala ko mapagkakatiwalaan kita. Akala ko mahal mo ako pero ginawa mo akong tanga. Binigay ko naman sa'yo lahat. Lahat, Rowena. Nagtrabaho ako sa ibang bansa para may maipadala sa'yo. Para meron tayong magandang buhay. Kailangan ko magtrabaho para sa kinabukasan natin. Tapos babaliwalain mo lang lahat yon. Mahal. Tigilan mo ako sa kakamahal mo. Dahil hindi mo ako mahal. Makasarili ka. Maharot ka. Malandi ka. Hindi ka makatiis. Nakakahiya ka, Rowena. Nakakahiya ka. Sorry. Ano? Aamin ka na ba sa kasalanan mo? O paninindigan mo talaga ang kasinungalingan mo? Sorry, nagkamali ako. Alam mo, kung hindi lang nagduda ang mga magulang ko, sigurado hanggang ngayon, pinagtatawanan niyo pa rin ako ng lalaki mo. Kasi syempre naisahan niyo ako eh. Ang saya sana, no? Pero hindi. Hindi na ngayon. Simula ngayon wala nang tayo. Nawala na yung babaeng minahal ko. Yung babaeng pinakasalan ko. Yung babaeng pinagkakatiwalaan ko. Wala na. Kaya magbalot-balot ka na. Lumayas ka na rito. Julius naman, paano kami na bata? Ang kapal ng mukha mo para tanungin ako niyan. Alam mo naman ang sagot. Puntahan niyo ang ama ng batang yan. Magsama kayo kung gusto niyo kahit hanggang sa impyerno. Sinayang mo lahat ng pangarap natin. Napaulang kwenta mo. Mahal. Sabi na huwag mo akong tawaging mahal. Sige na. Lumayas na kayo sa pamamahay ko. Julius, wag. Ayaw mo umalis ha? Halika. Gusto mo ng ganito ha? Yung kinakalagkad ka. Hindi ako lalayas. Bahay ko rin to. Hindi mo bahay to. Kaya lumayas ka, malandi ka. Oo, nagkasala ko. Pero bahay ko rin to. Ano? Ang kapal talaga ng mukha mo. Conjugal property natin to. May karapatan ako dito. Anak ng... Talaga ha? Ibang klase. Lumayas ka. Layas! Hindi! Makinig ka. Bahay ko lang to. Medyo mahina rin pala yung kukote mo no? Anong ibig mong sabihin? Siguro, nakatunog ang tadhana na mangyayari to. Kasi, nasa pangalan pa ni ate itong bahay. Alam mo, bobo ka rin makatika eh. Hindi ba sina ate may-ari nito? Binili ko lang to sa kanila. Buti, hindi pa nailipat sa pangalan ko.
Kaya tigil-tigilan mo ako sa conjugal na yan. Wala kang karapatan dito. Lumayas ka na! Kundi tatadya ka na ata palabas! Ano? Gusto mo bang ulitin ko? Maawa ka, Julius, maawa ka. Hindi na ako gagawa na kung ano man. Hindi na. Tapos, gusto mo ako maging ama ng batang yan? Gagawin mo pa akong tanga! Pasensya ka na, walang kasalanan ng bata rito. Kasalanan mo to! Pumatol ka sa ibang lalaki kahit may asawa ka na! Sige na, kunin mo na ang mga gamit mo! Umalis ka na sa bahay na to! Julius, nagmamakaawa ako. Gusto mo ba tumawag pa ako ng barangay? O baka gusto mo ipatampot pa kita sa pulis? Gusto mo ipagsigawan ko pa sa lahat na etong asawa kong balandi, oh! Pinapalayas ko kasi nagpakawot sa ibang lalaki habang wala ako! Yung ba gusto mo? Sige na! Kunin mo na mga gamit mo! Kung gusto mo magdemanda, gawin mo! Pero ngayon, kailangan mo na umalis sa bahay na to at baka magdilim pa paningin ko! May magawa pa ako hindi maganda! Ayoko dugisan ang kamay ko, Rowena! Umalis ka na! Papadudot dumaan ako sa isang unos na ako mismo ang nagsimula. Akala ko po ay may habag pa si Julius na maibibigay sa akin pero wala na pala akong pwedeng kapitan pa. Iniwan niya ako at pinalayas niya ako sa bahay namin at doon ko lang rin po nalaman ang katotohanan tungkol sa apartment naming tinitirhan. Sa pangalan pa pala ng kapatid niya ito nakapangalan, wala akong legal na karapatan kahit isang sulok sa bahay na minsang inakalang magiging pugad ng aming pamilya. Napagtanto ko po na lahat ng inakala kong akin ay wala pala talaga. Wala po akong mukhang may harap sa pamilya ko, naniniwala silang mabait at tapat akong asawa. Hindi ko kinayang aminin sa kanila ang buong katotohanan na ako ang sumira ng pamilya ko. Na isa akong taksil at malanding babaeng pumatol sa isang tagalinis ng grease trap. Kaya kahit napakahirap ay pinili kong lumayo sa pamilya ko. Ayaw kong marinig ang mga sumbat nila dahil alam kong kasalanan ko naman ang lahat ng ito. Nakipagkita ako kay Earl, dapat niyang malaman na wala na akong tinitirhan at bistado na ako ng asawa ko. Hindi ko po alam kung anong klaseng lakas ng loob ang nagtulak sa akin para makipagkita, Papadudot. Siguro yung maasa kung kahit papaano ay may malasakit siya sa akin dahil siya ang tunay na ama ng anak ko. Pero Papadudot, ang pagharap namin ay ibang klaseng unos. Para akong tinangay ng ipo-ipo at ibinagsak sa kawalan. Parang naging pera-peraso ang pagkatao ko at hirap akong buuin itong muli. Mahirap po talaga. Sobrang sising-sisi ako sa nagawa kong pakikipagrelasyon sa kanya, Papadudot. Earl? Bakit ka pumunta dito? Sabi ko naman sa'yo na doon na lang tayo sa bahay nyo. Umalis na ba asawa mo? Bumalik na abroad? Teka, napuhin ka ba? Mailikabok nga rito. Sabi ko naman sa'yo na wag na dito. Kung hindi ko pa nakita ang post ng kaibigan mo, hindi kita mapupuntahan dito. Bakit ba? Anong sadya mo? Mamayang gabi, libre na ako. Pupuntahan kita. Pwede na naman, di ba? Ilang buwan ka na rin ng anak. Isang buong pamilya na kayo ng asawa mo. Hanip, nakabuo pa kayo. Earl, may sasabihin ako sa'yo. Ang seryoso mo naman. Ano yun? Ang anak ko, hindi anak ni Julius. Ano? Sabi mo… Anak mo siya. Ano? Pina-DNA test siya. Hindi siya anak ni Julius. Anak mo si Junior. Ibig sabihin… Alam na nila ang sikreto ko. Alam nilang may kalaguyo ako. Alam nilang pinagtataksilan ko si Julius. Paano ka? Anong paano ko? Kaya ako nandito dahil gusto kong panagutan mo ko. Anong panagot ang sinasabi mo? Nahihibang ka ba, Rowena? Hindi ako nahihibang. Hiniwalayan na ako ng asawa ko. Ang sabi niya bahala na ako sa buhay ko. Malaya na akong gawin ang gusto ko. Earl, ikaw lang ang matatakbuhan ko. Meron tayong anak. Magiging pamilya tayong tatlo. Rowena, hindi pwede yung sinasabi mo. Kahit anak ko pa yan, hindi tayo pwede magsama. Anong hindi pwede? Kasi hindi pwede. Tapos. Sige na, umalis ka na rito. Magtatrabaho pa ako.
Kita mo naman oh, nakakahiyang makipagchismisan lang ako rito. Tsaka huwag kang gumawa ng iskandalo. Bakit ka ganyan? Dahil ba may iba ka na? Nagkaroon ka ng ibang babae habang buntis ako't hindi nagpapakita sa'yo? Para walang makahalata na may ibang lalaki sa buhay ko? Hindi ka nakatiis? Naghanap ka ng iba, ganun ba? Tigilan mo nga ako sa mga banat mong ganyan. Ikaw ang hindi nakatiis. Kaya nga pumatol ka sa akin, di ba? Ano? Sige na, umalis ka na. Hindi ako aalis, Earl. Kailangan kita. Kailangan ka ng anak mo. Wala na akong mababalikan. Wala na akong bahay. Maawa ka naman. Hindi mo ba ako mahal? Nakakainis ka na, tama na. Ibig sabihin, ginamit mo lang ako. Ginamit mo ang kahinaan ko para makuha ang gusto mo. Rowena, alam natin sa simula na hindi seryosong relasyong meron tayo. Ang importante, masaya ka kapag ginagawa natin yun. Napunan ko ang pagkukulang ng asawa mo. Pero wala akong balak na maging asawa mo. Kasi… Sige, ituloy mo. Kasi ano? May asawa na ako at pamilya. Ano? Walang hiya ka! Aba! Napakasama mo! Binaboy mo lang ako! Ginusto mo ang lahat, Rowena. Ginusto mo lahat. Hindi kita pinilit. Kaya pala gusto mo lang sa bahay ginagawa ang lahat dahil may asawa ka na pala. Ayaw mong ipaalam sa akin kung saan ang bahay mo. Buti nakita ko sa post ng kaibigan mo na nagtatrabaho ka dito. Nakatag ka! Hayop ka! Ano ba? Ulitin mo ba ako sampalin ha? Baka hindi na ako makapagtimpi sa'yo. Sinira mong buhay ko! Rowena, gumising ka nga. Hindi ako sumira sa buhay mo. Ikaw! Ang ginawa ko lang paligayahin ka. Yun lang naman. Wala sa usapan natin na magiging asawa mo ko. Kalaguyo lang. Nasaan utak mo? Walang iya ka talaga! Sige, sampalin mo pa ako. Gusto mong ikwento ko sa lahat kung gaano ka nasasarapan kapag ginagawa natin yung sa loob ng bahay nyo? Gusto mo para mas lalo masira yung pangalan mo? Sige, gawin mo. Total sinira mo naman ang pangalan ko. Sirang-sira na. Sisirain ko rin ang buhay mo. Matapos akong palayasin ni Julius, ang tanging direksyon na naisip kong puntahan ay kay Earl. Pero sobrang sakit pala nang malaman kong hindi rin kami pwedeng magsama ni Earl dahil may asawa at anak na rin siya. Para kong iniwan ang lahat. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Pakiramdam ko noon ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig at parang gumuhit ang bawat salitang yon sa puso ko. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut. Paanong ganito kadaling magsalita si Earl samantalang ako ay araw-araw na pinapasan ng bigat ng kasalanan yon. Iniwan niya ako bitbit ang anak naming walang kamalay-malay at higit sa lahat ay itinulak niya akong mag-isa sa kahihiyan at kawalan. Mula noon ay para akong multong gumagala, wala akong permanenteng tirahan at walang makausap at higit sa lahat ay wala akong kapatawaran. Kahit mula sa sarili ko. Araw-araw ay hawak ko ang anak kong inosente at hindi ko maiwasang mapaluha dahil ang bawat ngiti niya, ang bawat paghimig niya ng mama ay paalala na siya ay bunga ng isang pagkakamali. Hindi ko po siya sinisisi, Papa Dudut, ang bata'y walang sala. Ako ang may kasalanan, ako ang gumawa ng desisyong yon. Madalas kapag mag-isa ako sa sulok ng inuupahang maliit na kwarto ay napapatingin ako sa kisame at napapabulong na sana'y hindi na lamang nagbara ang grease trap. Isang simpleng problema sa lababo ang naging simula ng lahat ng ito. Isang tawag sa isang hindi kilalang lalaki, isang tukso na hindi ko pinikilan. At ngayon, isang buhay na punong-puno ng pagsisisi. Hindi ko po alam kung may kapatawaran pa sa mundong ito ang kagaya ko, Papa Dudut. Pero sa bawat sandaling kasama ko ang anak ko ay pinipili kong bumawi. Ginagawa ko ang lahat para maibigay ang pagmamahal na maaaring hindi na niya makuha sa ama niya. Sana po balang araw ay matutunan din niya akong patawarin. Hanggang dito na lamang po at salamat po sa pagbibigay ng espasyo para sa isang katulad kong nagkamali. Sana po sa pagbabahagi ko nito ay may matauhan, may umiwas, may mailigtas pa mula sa pagkakasalang tulad ng sa akin. Kaya't kapag may nagbabara sa bahay ninyo,
Huwag nyo nang subukan pang gumawa ng mga bagay na maaaring magdulot pa ng kasalanan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rowena. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pinakamahirap daw turuan ang mga matatanda kesa mga bata. Meron kasi silang paniniwala na nakatali sa nakaraan na hindi nila kayang bitawan at dala-dala pa rin sa kasalukuyan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang pinapaniwalaan sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga avid listener ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Analea, 35 years old at nakatira sa Quezon City. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong sinuggest ito sa akin ng kaibigan at dati kong kaopisina na mahilig makinig ng mga love stories sa radyo. Sinabi rin niya na subukan kong sumulat sa inyong istasyon, Papa Dudut, para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Gusto ko rin humingi ng payo sa mga kabarangay natin kung ano ang mabuti kong gawin sa sitwasyon ko. Magsisimula ang lahat taong 2023 nang makilala ko ang partner kong si Jimbo. Nagtatrabaho ako noon sa isang private company sa Quezon City bilang data analyst. Katrabaho ko si Jimbo at mas bata sa akin ng 6 na taon. Bali 27 years old siya noon samantalang 33 na ako. That time may 6 na buwan na akong hiwalay sa long-time boyfriend at live-in partner ko for 10 years dahil sa cheating issue niya. Wala kaming anak, bagay na pinanghihinayangan ko. Lalo nang tumanda na ako. Gustong gusto ko nang magka-baby at tiwala naman ako na kahit nawala na ang dati kong partner sa buhay ko ay may tataguyod ko pa rin mag-isa ang aming anak. Kaso hindi kami nakabuo dahil may problema siya. Tapos nung nakilala ko si Jimbo na bagong pasok sa amin, bilang messenger ay naging close kami kaagad. Kahit na mas mataas ang posisyon ko sa kanya sa trabaho at mas matanda ako ay hindi yun naging hadlang upang ma-develop ang feelings namin sa isa't isa. Fast forward. Naging kami at makalipas lang ng 2 linggo ay kapwa kami na sorpresa. Mahal, pansin ko kanino mo pa ako di kinikibo sa office ah. Pati ba naman dito sa fast food? Sorry mahal, busy lang talaga ako sa opisina kanina. Halata nga. Nitingin nga di mo nagawa nung tinawag kita kanina para ihatid yung niluto kong lunch mo. Sorry ulit, pero inubos ko naman yung luto mo. Ang sarap kasi eh. Salamat. Paano di magiging masarap yun? Eh ikaw kaya lagi kong iniisip kapag nagluluto. Naku, yan ka na naman eh. Pinubola mo na naman ako. Hindi kaya. Oo na, pero talentado ka talaga pagdating sa pagluluto. The best na talagang masarap ang putahing niluluto mo. Diyan mo nga ako nakuha eh. Ganun ba? Akala ko pa naman dahil sa kagwapuhan ko. Sige, kasama na yon. Grabe ah. O bakit? Parang napilitan ka lang yata. O baka naman naawa ka lang sa akin kaya sumigi ka na. Ewan ko sa'yo mahal. Yan ang gusto ko. Ano? Kapag tumatawa ka, maganda ka na. Pero lalo ka pang gumaganda. Pero masaya ako kasi tumawa ka na. Di ako sanay na maghapon ka na kasi mangot eh. Sorry ulit sa pang-i-snub ko sa'yo ha. Hindi ko naman sinasadya yun. Okay lang. Pero may problema ka ba? Wala naman. May gumugulo sa isip mo? Meron. Ano? Sabihin mo sa akin para naman gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Actually, hindi naman mabigat yung pakiramdam ko lalo na nung nalaman ko yun kaninang umaga. Ang alin?
Teka, may kukunin lang ako sa bag ko ha. Sige. Ito oh, Ano yung nasa box? buksan mo, dali. Okay, pero kinakabahan ako ha. Bakit naman? Mamaya may laman tong gagamba. Alam mo namang takot ako dun. Ewan ko sa'yo, mahal. O ano na? Buksan mo na. Promise? Walang gagamba rito? Promise. Sige na, buksan mo na. Sige. Ano kaya laman ito? Pregnancy test? Oo. Tignan mo. Hala, 2 guhit. Ibig sabihin, buntis ka? Oo, buntis nga ako. Kaninang umaga ko lang nalaman kasi ilang araw na akong delay sa menstruation ko. Kaya nag-PT na ako para makasigurado. Tapos ayan agad yung lumabas. In fact, inulit ko pa nga para sure talaga tapos pareho lang yung result. 2 guhit. Ibig sabihin positive. Magkaka-baby na tayo. Hindi ko alam yung sasabihin. Basta masaya ako at excited na maging tatay. Alam mo naman na matagal ko nang gustong magka-baby, di ba? Oo, nakwento mo nga tapos ayan na. Natupad na natin yung pangarap mo. Salamat, mahal. Kasi ginawa mo akong ina. Binigyan mo ako ng anak. Ako rin naman eh. Ginawa mo akong tatay. Ngayon na magiging magulang na tayo, pinapangako ko na lalo ako magsisikap sa pagtatrabaho para mabigay ko sa inyo ng anak natin yung buhay na deserve nyo. Hindi mo naman kailangan gawin mag-isa yun, mahal. Kasama mo ko. Tayong 2 ang magulang ng batang dinadala ko. Hindi lang ikaw. Kaya magsisikap din ako para maitaguyod natin yung baby natin. Salamat, mahal. Lalo ako na-inspired dahil sa magandang balita mo. Excited na akong sabihin kay nanay na magiging lola na siya. Siguradong matutuwa yun pero kinakabahan lang ako. Ha? Saan? Siyempre, hindi pa nga alam ng nanay mo na tayo na. Malalaman din niya at double celebration pa kasi magkakababy na tayo. Huwag kang kabahan. Mabait naman si nanay eh. Mahirap hindi kabahan, pero may tiwala naman ako sa'yo. Salamat sa pagtitiwala, mahal ko. Ano kayang magiging gender ng baby natin? Kahit na ano pa, basta healthy ang baby natin, ayos na ayos sa akin. Papadudot tuwang-tuwa kami ni Jimbo dahil magkakaanak na kami. Ang tagal kong hinintay na magka-baby kaya ganoon na lamang ang excitement na nararamdaman ko ng panahong yon. Sa wakas ay mararanasan ko ng maging nanay. Alam ko naman na makakaya kong itaguyod mag-isa ang magiging anak namin. Pero maswerte pa rin ako na nagkaroon ako ng partner sa katauhan ni Jimbo. Kahit na mas bata siya sa akin, hindi ko minamaliit ang kakayahan at magagawa ng boyfriend ko. Nagtiwala ako sa kanya na madadala niya ng maayos ang aming pamilya. Kaya minahal ko siya. Kung ilalarawan ko si Jimbo ay matangkad siya at malaki ang pangangatawan. Magalang din siya sa lahat ng mga katrabaho namin at palangiti. Pero sa akin lang talaga siya close at naglalaan ng extra time. Nakausapin ako kung may pagkakataon. Yun na pala ang simula ng love story namin at hindi nagtagal ay inamin niya na nagugustuhan na niya ako. Kahit na walang katiyakan kung maibabalik ko raw ba ang nararamdaman niya dahil sa malayong pagitan ng edad namin. Pero wala naman sa akin yon, lalo at gusto ko na rin siya ng mga panahong yon. At nung nalaman kong buntis nga ako ay lalo kaming naging malapit sa isa't isa ng boyfriend ko. Isang araw ay nag-decide siyang ipakilala na ako sa kanyang nag-iisang magulang, ang nanay niya. Ano? Akala ko, boss mo yung kasama mo, nak. Hindi mo naman ako agad sinabihan na girlfriend mo pala yung ipakikilala mo. Boss ko naman po talaga si Analea kasi mas mataas ang posisyon niya sa akin. Ay, ganun ba? Hindi naman po kami pareho ng department ni Jimbo. Bale, meron pa po siyang supervisor. Yun po talaga yung boss niya. Pero kung titignan, magkatrabaho lang din kami. Pero matagal ka na ba dyan sa opisina niyo, Analea? Matagal na rin po. Nagsimula po ako doon nung 23 years old ako. Ilang taon ka na ba ngayon? 33 na po. Ay, mas matanda ka pala sa anak ko ng 6 na taon. Kung hindi mo natatanong, 27 anyos pa lang tong anak ko. Pero yung kuya niya, kaedad mo, nak. Okay po. Pero kahit na mas matanda po sa akin si Analea, mahal po namin ang isa't isa. Ay,
Hindi ko naman kayo paghihiwalayin. Tsaka 6 na taon lang naman yan. Yung iba nga, 10 pataas yung pagitan ng mga edad, wala namang problema. Tsaka nasa tamang edad na kayo, lalo ka na anak. Salamat po, Nay. Sabi sa'yo, mabait nanay ko eh. Oo nga. Grabe ka naman sa akin, Jimbo. Palagay mo sa akin katulad ng mga kontrabidang nanay na napapanood ko sa mga palabas sa TV. Hindi naman po. Tsaka alam ko po na mabait kayo kaya binida ko na po kayo kay Analea. Dapat lang kasi mabait naman talaga ako. Matanong ko lang kung gaano na ba kayo katagal simula nung maging kayo? Ang totoo, 2 linggo mahigit pa lang po. Pero may isa pa po kaming sasabihin sa inyo. Ha? Ano yun? Promise, wag po kayong mabibigla ah. Depende kung sasabihin mong may ginawa kayong krimen ng girlfriend mo. Nay naman eh. Joke lang. Ikaw naman di ka na mabiro. Ano ba yung isa nyo pang sasabihin? Mahal, ikaw ba magsasabi o ako na? Ikaw na. Ang tagal naman. Ano ba kasi yun? Magkakaanak na po kami. Ano ka mo? Ulitin mo nga. Baka ako'y nabibingi lang. Sabi ko po, magkakaanak na kami ni Analea. Ay, Santissima. Ang bilis naman yata. Masyado po kasing mainit sa kama si... Uy, huwag mo nang ikwento sa nanay mo. Tignan mo, nagulat na nga siya. Sorry, mahal. Sinong hindi magugulat kapapakilala mo palang sa akin yung girlfriend mo tapos sasabihin mong buntis na siya agad? Di ba sabi nyo nasa tamang edad na rin kami? Lalo na po ako? Sinabi ko nga, pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala. Para sa akin bata ka pa para maging tatay, nak. Hindi na po ako bata. 27 na po ako. Yung mga kababata ko nga may anak na kahit 23 years old pa lang sila nun. Sa bagay, ama ka rin naman. Kaya wag na po kayo mag-alala. Kasi alam ko sa sarili ko na handa na akong maging tatay. Tama rin naman dahil wala ka nang magagawa lalo magkakababy na pala kayo. Pero congrats sa inyong dalawa. Hindi nyo naman sinabi agad na magiging lola na ako di sana nakapagpakulay na ako ng buhok. Ano pong kinalaman nun sa pagbubuntis ko? Pampaswerte lang. Kung di mo natatanong, mahilig maniwala si nanay sa kung ano-anong sabi-sabi. Hindi ba pwedeng magpaganda ko para pag nagpicture tayo mamaya at pinost ko sa Facebook ko maganda ang nanay mo? Siyempre, good news yung pagbubuntis ni Analea. Blessing yung baby nyo. Kaya dapat nakapag-ayos-ayos ako noon. Para naman pag nakita ng mga friend ko sa Facebook, pusuan nila. Hindi nyo naman po kilala yung friend nyo online. Kahit na. Huwag ka na nga ang kontrabida dyan. Pahipo nga ng tiyan mo, Analea. Baka swertehin ako sa madyong mamaya. Papadudot aminado akong nagulat nang magkakilala na kami ng nanay ng boyfriend ko. Mabait naman siya for my likings at ayos namang kausap. Pero hindi ako sanay sa pagiging maalaga at maalalahanin niya sa akin at sa magiging anak namin ng boyfriend ko. Lumaki kasi ako na walang kinamulatang nanay matapos nitong mamatay ng maaga. Wala na rin akong tatay dahil mas pinili nitong makisama sa ibang babae matapos akong iwan at ipagkatiwala sa lola ko. Hindi rin naman kami close ni lola pero thankful ako kasi inalagaan at pinaaral niya pa rin ako sa tulong ng iba ko pang tiyuhin at tiyahin na nasa abroad. Simula noong mamatay ang lola ko pagka-graduate ko ng college ay namuhay na lamang ako mag-isa. Doon ko nakilala ang ex-boyfriend ko hanggang sa magkahiwalay din kami matapos ang 10 taong pagsasama. Kaya hindi talaga ako sanay sa pagiging clingy ng nanay ni Jimbo. Pero hindi ko na lang pinahalata sa kanya ang pagkailang ko lalo na unang beses pa lang naming nagkita at nagkakilala noon. Ayoko rin naman na may masabi siya sa akin kaya pinakisamahan ko na lamang siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil first baby ko ang dinadala ko ay kabado at todo ingat ako sa aking pagbubuntis. Kahit sinabi naman sa akin ng OB ko na hindi masela ng pagdadalang tao ko kahit na may edad na ako, ay nagkusa pa rin ako na mag-ingat at alagaan ang aking sarili. Ayoko kasing may pagsisihan lalo na at anak ko ang pinag-uusapan dito. Bukod doon ay matagal ko ring hinihintay na magka-baby kaya hindi ako makakapayag na mawala lang siya sa akin o kunin sa isang iglap. Kaya nga ginawa namin ni Jimbo ang lahat para maging magaan at maayos ang pagbubuntis ko.
Nang mga panahong yon ay umuwi ako sa nirerentahan kong apartment sa Cainta, Rizal. Madalas ay nagmomotor lamang ako dahil yun naman ang usong transportasyon para mabilis makapagbiyahe. Okay lang naman pero malayo kasi ang inuuwian ko sa trabaho kaya nakakapagod at nakakangalay sa likod. Wala akong sasakyan dahil hindi praktikal sa akin ang kumuha. Pero noong nabuntis ako ay pareho kaming nag-alala ni Jimbo sa biyahe ko. At doon na nga niya ako kinausap dahil meron siyang plano. May buntis na namang masaya kasi nakain ko na yung cravings kong cake. Salamat sa treat, mahal. Walang anuman. Cute mo? Sus, bulero. Cute ka naman talaga. Lalo ngayon na naglilihi ka. Ganito pala ang feeling ng naglilihi. Mahirap ba? Sakto lang. May mga araw na mahirap, meron namang okay lang. Carry, ganun. Pero kaninang umaga pagising ko, sabi ko sa sarili ko gusto ko kumain ng cake. Kaya lang ayoko naman ng mga nabibili lang sa mga kilalang cake shop. Ang hirap lang kasi hindi ko alam kung anong eksaktong cake yung gusto kong kainin. Maghapon yun. Buti na lang naisipan mo kong dalhin sa cafe na to. Tapos sakto, nakita ko nga yung cake na gusto kong kainin. Matagal na kitang gusto dalhin dito kasi mahilig ka sa kape, di ba? Oo. Okay lang daw ba sa buntis na magkape? Okay lang naman sabi ng ubi ko pero wag palagi. Hindi naman maselan pagbubuntis ko kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Siyempre, alam mo na, risky na talaga lalo pag mga gantong edad ng babae. Yun nga yung napag-usapan namin ni nanay kagabi, mahal. Ano yun? Na kahit di naman maselan yung pagbubuntis mo, mahirap pa rin na sumugal. Nag-iingat naman ako, mahal. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Alam ko pero mahirap di mag-alala. Lalo na kapag bumabiyahe ka papunta at pauwi sa inyo. Grabe yung kaba ko kapag hindi kita nahahatid kasi may kailangan akong i-overtime. Di kayo mawala ng anak natin sa isip ko. Naiintindihan naman kita, pero matagal ko na rin namang ginagawa yung pagmumotor pa uwi. Simula pa nung nag-pandemic. Para sa akin, mas mabilis ang biyahe at mas praktikal kaysa jeep. Saka maliit pa naman tong tiyan ko, pwede pa akong umangkas sa motorsiklo. Kaya lang mahihirapan ka na pag lumaki na yung tiyan mo. Pwede naman akong mag-UV na lang. Hindi naman talaga problema yung biyahe. Yung inuuwian ko lang kasi sa Rizal pa yun, malayo-layo rin. Kaya nga naisip namin ni nanay na tumira ka na lang sa bahay. Ha? Tumira sa bahay nyo? Oo, para magkasama na tayo at lalo kitang mabantayan. Tsaka mas malapit yung bahay namin sa trabaho natin since pareho lang naman na nasa Quezon City. Sige na mahal, pumayag ka nang tumira sa bahay namin. Sigurado ka ba talagang ayos lang sa nanay mo? Kasi baka sanay siya na kayong dalawa lang sa bahay nyo simula nung bumukod yung mga kuya mo. Oo naman, siguradong sigurado. Tsaka si nanay pa nga ang nagsuggest nun eh. Gusto ka rin daw niyang makasama sa bahay at mabantayan yung pagbubuntis mo. Okay, pero parang ako naman yata ang maninibago. Mabait naman si nanay. Tsaka huwag kang mag-alala kasi may privacy tayo sa bahay. May sarili naman akong kwarto eh. Ang gusto ko lang naman maging safe kayo ng baby natin. Pag doon na kayo sa bahay tumira, pwede kong gamitin yung tricycle namin. Yung nasa garahe nyo? Oo, pundar pa yun ng tatay namin. May kalumaan pero maayos pa naman yung makina. Tsaka wala namang gumagamit nun kasi may motor naman ako. Aayusin ko na lang para mas maging komportable ka. Kaya sana pumayag ka na. Kung lilipat kasi ako sa inyo, kailangan kong kausapin yung landlord ko. Saka yung mga gamit ko sa apartment, paano natin hahakutin? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala dyan. Basta pumayag ka lang. Pwede bang pag-isipan ko muna? Oo naman. Basta sabihan mo lang ako sa magiging desisyon mo. Huwag kang mag-alala, sasabihan talaga kita. Saka bigyan mo lang muna ako ng ilang araw para mag-isip. Medyo nabigla kasi ako eh. At saka malaking desisyon talaga yung gagawin ko sakaling lumipat ako sa inyo. Alam ko naman na mabait ang nanay mo, pero kailangan ko pa rin mag-isip. Naiintindihan ko naman. Kaya nga ayos lang sa akin na bigyan ka ng ilang araw. Thank you, mahal. Sobrang na-appreciate ko ang pagiging maunawain mo. Na-appreciate ko naman ang gustong mangyari ng boyfriend ko nang sabihin niyang tumira ako sa bahay nila kasama ang nanay niya. Nasa Quezon City lang din kasi sila nakatira at hindi hamak na mas malapit kesa sa inuwian ko sa Cainta, Rizal.
Pero alanganin pa rin ako noon dahil makakasama ko sa bahay nila si nanay. Hindi kasi ako sanay nang may kasama simula nang maghiwalay kami ng ex ko at alam yun ni Jimbo. Pero alam ko na hindi na lamang sarili ko ang dapat kong isipin. Lalo na may buhay na sa sinapupunan ko. Kaya ginawa ko ang makakabuti para sa anak namin matapos kong pumayag na lumipat sa bahay nila Jimbo sa Quezon City. Kahit maliit lang ang bahay nila ay meron namang kaming sariling kwarto ng boyfriend ko. Kaya masaya pa rin ako dahil may privacy pa rin kami. Kaya lang ay may mga pagkakataon pa rin talaga na hindi mapigilang umiksena ng nanay niya. Grabe, Nay! Sarap talaga nitong paksiw na bangus nyo. Kaya nga yan ang niluto ko kasi alam kong paborito mo. Kain ka lang ng marami, baka mamayat ka na niyan eh. Ikaw din, Analea, dapat laging busog ang buntis. Damihan mong kain mo kasi naghahati na kayo ng baby mo. Opo, salamat po, Nay. Mahal, pasuyo naman ng malamig na tubig. Nauuhaw na kasi ako. Ay, o sige. Kunin ko lang sa ref. Ay, sandali. Huwag dun. Diyan ka na lang sa may water jug natin. Pero hindi po yun malamig. Kahit na, mas mainam na hindi malamig na tubig ang pinaiinom mo kay Analea lalo na't buntis siya. Okay lang naman po yun, Nay. Saka nauuhaw na po ako. Gusto ko ng malamig na tubig. Anong okay ka dyan? Paano na lang pag gininaw yung baby sa tiyan mo? Sige nga. Ano po? Ganon yun. Siyempre, pag ininuman mo ng malamig na tubig o kinainan ng malamig na pagkain, giginawin talaga yung baby. Kawawa naman. Saan nyo naman po yan nabasa? Paniniwala yun ng matatanda. Kaya nga ako noon nung pinagbubuntis ko kayo ng mga kuya mo hindi ako umiinom ng malamig na tubig. Hindi naman po totoo yun. Totoo yun. Marunong ka pa sa mga ninuno natin, ha? Okay lang, mahal. Yung water sa jug na lang yung kunin mong tubig. Sigurado ka? Oo. Sige, kuha na kita. Salamat. Buti pa tong si Analea masunurin Hindi tulad mo, Jimbo. Palibasa, hindi ka naman nagbubuntis. Parang imposible naman po kasi yung sinabi nyo. Anong imposible doon? Kasi kung giginawin yung baby sa tiyan dahil sa pag-inom ng malamig na tubig, ibig sabihin mapapaso rin siya pag humigop ng mainit na sabaw yung nanay? Ha? Kita nyo na, nag-iimbento lang kayo ng pamahiin. Hindi kaya ako nag-iimbento. Mahal, hayaan mo na lang si nanay. Akin na yung tubig ko. Nanunuyo na yung lalamunan ko Ay, eto na tubig mo. Sorry, mahal. Salamat. Naku, sana naman kambal na babae yung maging baby niyo. Parang imposible naman po yung kambal kasi wala naman tayong lahi nun. Kaya nga bumili ako nitong kambal na saging para ibakain kay Analea Oh, nak, kainin mo to. Naku, ayoko po ng saging. Nasusuka po ako dyan Nick, ngayon lang naman. Nakipag-agawan pa ako sa palengke para makuha yung may kambal na saging. Paniniwala kasi na kapag kinain niya ng buntis, magiging kambal ang anak niya. Ayan na naman po kayo. Naniniwala na naman kayo sa kasabihan. Totoo yun. Bakit yung kinakapatid mo, kambal yung naging anak kumain lang daw ng kambal na saging yung asawa? Yung kambal ng kinakapatid ko, fraternal, babae at lalaki. Ibig sabihin na mamana yun, lalo na sa lahi nila. Pero may kakilala ko, kambal na babae yung anak pagkatapos kumain ng kambal saging. Di ba, Analea? Ganun yun, di ba? Wala naman pong basihan na pwedeng magkaroon ng kambal na anak sa pagkain ng kambal na saging. Pero hindi ko naman sinasabing wala ng chance na magkaroon kami ng kambal ni Jimbo. Pero hindi yun dahil sa kambal na saging. May scientific explanation pa rin yun. Scientific explanation mo mukha mo. Basta, naniniwala ako na kagagawan yon ng kambal na saging. Huwag mo na nga akong kontrahin, Jimbo. Ayaw mo ba talagang kainin ton saging? Ayoko po talaga. Sige, ako na lang kakain ito. Hala, baka naman kayo magbuntis ng kambal, Nay. Paano mangyayari yun matagal nang patay ang tatay mo? Joke lang po. Papadudot nire-respeto ko ang nanay ng boyfriend ko dahil magulang niya yon. Pero may mga pagkakataon na hindi ko mapigilang mainis sa mga ginagawa at sinasabi niya sa akin at sa pagbubuntis ko. Marami siyang sinasabi na hindi ko maintindihan dahil hindi naman makatotohanan.
Mapapaniwalain din kasi si nanay sa mga sabi-sabi at lagi niyang katuwiran pinagdaanan na niyang magbuntis at mga anak noon kaya dapat ay makinig ako sa kanya. Hindi ko naman binabaliwala mga payo niya sa akin. May iba naman kasi doon na useful pero ako mismo ay inaaral ko rin naman kung paano magbuntis ng tama at maging nanay. Kaya lang madalas ay baliwalain ni nanay ang mga effort ko at sinasabi niyang dapat mas pakinggan ko siya kasi papunta pa lang daw ako ay nakabalik na siya. Doon na ako nagsimulang magkaroon ng problema sa pagsasama namin sa isang bubong ng nanay ng boyfriend ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na sa 6 na buwan na ako noon sa pagbubuntis ko at nalaman na namin ang gender ng anak namin. Lalaki ang panganay namin kaya masayang masaya ako. Pero hindi ganon ang nararamdaman ng nanay ni Jimbo dahil gusto raw niya ng kambal na babae. Puro kasi lalaki ang mga anak niya kaya pinagdasal daw niya sa lahat ng santo na sana'y kambal na babae ang maging anak ko. Sinisisi niya rin ako kasi hindi ko raw kinain yung kambal na saging na pinakakain niya sa akin noon. Sa kabila ng lahat ay unti-unti na lang tinanggap ni nanay ang magiging apo niya. Pero ilang buwan din bago nangyari yon. Puro kasi siya parinig sa akin na hindi ko raw sinusunod ang mga sinasabi niya para maging kambal na babae ang anak ko. Sa pikon ko minsan ko na siyang sinagot na sa anak niya galing ang genes na nagbibigay ng gender sa babae. Siyempre hindi siya naniwala doon dahil ako naman daw ang nanay at may matres sa aming dalawa ni Jimbo. Hinayaan ko na lamang siya kung yon ang paniniwala niya dahil na-realize ko na mas mahirap turuan ang matatanda kaysa bata. Dumating ang kabuwanan ko at patuloy pa rin si nanay sa pang-iinis sa akin. Ano yung tinitingnan mo sa cellphone mo? Yung anak po ng kaopisina namin, nag-1 taon na kasi. Aber, tingin nga. Ang cute-cute po, di ba? Parang hindi naman masyadong cute. Nay naman, tignan niyo may dimple pa sa magkabilang pisngi. Sana may dimple rin magiging anak namin ni Jimbo. Yung dimple cute pero yung bata hindi. Tingnan mo nga, ang laki-laki ng nguso tapos ang itim-itim ng balat. Kulot pa. Ano ba namang itsura yan? May lahi po kasi yung tatay, kaya namana doon yung kulay ng balat. Ay, kaya naman pala pangit. Nanay talaga. O bakit? Totoo naman yung sinabi ko eh. Akala kasi ng ibang nanay lahat ng baby cute pero hindi naman. Kinukumbinsi lang nilang sarili nila na cute yung mga anak nila kasi mga anak nila yon. Wala na silang mag-aagawa. Pero yung batang yan, hindi cute, pangit. Sobra naman po kayo. Wala naman pong ginagawa sa inyo yung bata. Wala naman siya kailangan gawin sa akin eh. Tsaka, masama ba na magsabi ng totoo? Hindi po. Pero lumalabas na nilalait nyo na yung anak ng kaopisina ko. Lait na palang pagsasabi ng totoo ngayon. Ibang klaseng henerasyon. Matanong lang kita ha. Ano bang cute sa batang yan? At kulang na lang idikit mo na yung mga mata mo sa cellphone mo sa kakatitig sa kanya. Alam mo, may kasabihan ng mga matatanda na kapag panay ka ng tingin sa pangit, lalo na kapag buntis ka, pangit din yung magiging anak mo. Kaya nga ako noon, panay tingin sa picture ng mga gwapong artista noong kapanahunan namin para naman artistahin yung mga anak ko. Wala naman pong basihan yung sinasabi nyo. Yung itsura ng magiging anak namin ni Jimbo galing sa aming dalawa. Pwedeng kamukha ko, pwedeng kamukha ni Jimbo, pwedeng hati kami. Saka kahit ano pa ang maging itsura ng anak namin, hindi namin siya tatawaging pangit. Diyan ka magaling sa pagsagot-sagot sa akin. Naligo lang ako, narinig ko na kayo nagtatalo ni Analea, Nay. Anong nagtatalo? Nag-uusap lang kami nitong kinakasama mo. Ano pong pinag-uusapan nyo? Pinagsasabihan ko lang naman siya na panay titig siya dyan sa picture ng anak ng kaopisina nyo. Ang pangit-pangit na bata. Oho, sobra naman kayo makapanlait. Walang pangit na bata. Ay meron. Hindi ba kayo marunong tumingin? Marunong po. Kaya nga kako kay Analea, huwag pagduldulan ng mga mata sa picture ng pangit na batang yon. Kasi baka maging kamukha ng anak ninyo. Paniniwala yun ng mga matatanda noon.
Sige ka, magkakaroon ka ng anak na hindi mo kamukha kasi pangit. Nay, sumusobra na po kayo ah. Hindi po magiging pangit ang anak namin ni Jimbo. Sa awa ng Diyos, normal ang baby namin. Walang kapansanan base sa ultrasound. Pero kahit na ano pang maging itsura niya, naniniwala akong hindi siya magiging pangit. Hindi rin naman pangit yung anak ng kaopisina namin. Kayo lang yung nagpapapangit dun sa bata kasi pangit yung ugali nyo. Ano sabi mo? Abay, napakabastos mo ah. Tama naman po si Analea. Sa lagay, mas kinakampihan mo pa yung babaeng yan kaysa sa akin na nanay mo? Anong klaseng anak ka? Hindi naman po kasi tama namang husga. Lalo na ng inosenteng bata. Tsaka masyado na kayong nilalamon ng mga pinaniniwalaan nyo na wala namang basihan. 2023 na po. Hindi na to panahon ng kopong-kopong. Ewan ko sa'yo, marunong pa kayo sa akin. Pwede bang mamaya na kayo mag-aaway? Ha? Pati ba naman pag-aaway namin may schedule pa? Manganganak na yata ako, Day. Mamaya na kayo mag-aaway ni Jimbo kasi ang sakit-sakit na talaga. Hala, teka. Dadalhin na kita sa ospital, mahal. Papadudot mabilis akong sinugod ni Jimbo sa ospital at na-admit na nga ako para manganak. Buti na lang at safe ang baby namin dahil baka hindi ko mapatawad ang nanay niya sa pang-i-stress sa akin. Ang tagal ko rin nagtimpi na huwag siyang masagot-sagot dahil nga sa ginagalang ko pa rin siya. Pero noong araw bago ako manganak ay punong-puno na ako sa kanya plus sobrang sakit pa ng balakang, likod at puson ko dahil nagle-labor na pala ako. Lumipas ang 6 na buwan ay nagkasundo naman kami ni nanay matapos pumagitna sa amin si Jimbo. Kinausap din niya ang nanay niya kaya himalang bumait ang pakikitungo nito sa akin. Masaya na rin naman ako dahil close siya sa baby boy namin at nagbobolontaryo pang mag-alaga sa anak namin lalo noong bumalik na ako sa trabaho. Kahit nakabado ako kasi ayokong ipagkatiwala kanino man ang baby ko ay nagtiwala pa rin ako sa biyanang kong hilaw katulad ng pakiusap sa akin ni Jimbo. Kaya lang isang hapon habang nasa trabaho kami ni Jimbo ay biglang tumawag sa akin si nanay kasi iyak daw ng iyak ang anak ko at hindi niya mapatigil. Sa alala ko ay nagpa-undertime ako at umuwi na sa bahay namin. Naabutan ko ang iyak ng iyak ang anak ko at takot na takot ako kasi para siyang hindi makahinga. Agad kong dinala sa pedya ang bata at doon ko natuklasan na may tonsillitis siya. Naiyak na lamang ako nang malaman yon at agad na tinawagan si Jimbo para sunduin kami sa klinik. Pagkawi sa bahay ay kinompronta ko si nanay. Oh, kumusta na raw yung apo ko? Ano nangyari sa kanya? Namamagaraw po yung tonsil ng anak namin. Ha? Grabe naman. Bakit daw nagkaganoon? Umamin nga po kayo sa akin. Ano pong pinakain niyo sa anak namin? Aha? Anong pinakain ko? Hindi naman po kasi mamamaga yung tonsil ng baby namin kung wala kayong pinakain o pinainom na bawal sa kanya. Kaya umamin na po kayo, please lang po. Kasi... Pinagalitan kami ng pedya ng anak namin at pinagsabihan na ingatan namin yung anak namin. Baby pa siya tapos may tonsillitis na, Nay. Kaya sabihin nyo, may pinakain o pinainom po ba kayo sa anak namin? Oo meron pero kaunti lang naman. Ano po yun? Pinainom ko ng soft drink tapos pinakain ko ng icing ng cake na bigay ng kapitbahay. Ano po? Bakit ka ba naninigaw? Nakakabingi ka ha? Bakit hindi ako sisigaw? Nakakagalit po yung ginawa nyo. 6 na buwan pa lang yung anak namin. Pero pinainom nyo na siya ng soft drink at pinakain ng icing ng cake? Nasisiraan na po ba kayo ng ulo? Hoy, hindi sira ang ulo ko, Analea. Hinay-hinay ka sa pagsasalita sa akin ng ganyan ha? Oh, bakit nananahimik ka lang dyan, Jimbo? Pagsabihan mo yung kinakasama mo, binabastos ako ng harap-harapan. Tama naman po si Analea. Mali po yung ginawa nyo sa anak namin. Kunti lang naman yun. Masyado namang sensitive yung lalamunan ng anak ninyo. Baby pa kasi yung pinag-uusapan natin dito. Saka bawal naman po talaga yung soft drink at icing ng cake sa 6 na buwan. Sos, hindi yan totoo. Yan yung sina Jimbo tsaka ay mga kuya niya noon. Nakatikim na ng kinanaw na kape ng mga baby pa lang sila. Partida, wala pang 6 na buwan noon yung mga anak ko. Nagkakape na. Wala namang nangyari sa kanila. Hindi naman ninervyos o namaga yung tonsil.
Ang sabihin mo, mahina lang talagang resistensya ng anak mo. Kulang ka kasi sa bitamina nung pinagbubuntis mo yan, kaya naman ang kahinaan ng katawan mo. Kasalanan mo rin kasi, masyadong matigas ang ulo mo. Hindi mo kinakain yung mga pinakakain ko sa'yo. Alam niyong naging maingat ako sa pagbubuntis ko. Kaya wag niyo akong sisisihin sa kasalanang hindi ko ginawa. Kayong may kasalanan kaya namaga ang tonsil ng anak ko. Kung ano-ano kasing pinainom at pinakain niyo sa kanya. Saka wala kayong karapatan na ikumpara ang baby ko sa mga bata noon. Swerte na lang na walang nangyaring masama sa anak niyo dahil sa ginawa niyo. Pero hindi ibig sabihin, may karapatan na kayong gawin din yun sa anak ko. Ay, kung makapagsalita ka, akala mo ibang tao sa akin yung anak mo ah. Baka nakakalimutan mong apo ko rin yan. Apo niyo lang yung anak ko pero ako pa rin ang nanay. Ano ba, Jimbo? Hahayaan mo lang ba na bastusin ako ng babaeng yan? Nanay mo ko, ipagtanggol mo ko. Sorry po talaga, pero maling-mali kayo rito. Buhay ng anak namin yung nilagay nyo sa alanganin. Ang OA nyo naman. Hindi naman nakakamatay yung pamamaga ng tonsil eh. Tsaka, gagaling din yung anak ninyo. Huwag kayong ma-stress. Hirap kasi sa inyo, masyado kayong nagmamarunong. Ay, sa inyo ako mas na-stress, Nay. Ay nako, sige ka, mabilis kang tatanda niyan. Tingnan mo na lang yung mga kulubot mo sa muka, lalong nagiging halata. Baka bukas makalawa, mapagkamalang ka ng nanay ng anak ko. Sige ka. Tumigil na po kayo! Oo na, titigil na. Buti pa alis muna ako kasi hinahanap na ako ng mga kaibigan ko. Magmamadyong kami. Doon na lang ako para makapag-relax din ako. Lalo nakaka-stress dito sa bahay ng dahil sa inyo. Che! Papadudot pag-alis ng nanay ni Jimbo ay napahagulhol ako ng iyak. Halo-halong lungkot, takot, pagkadismaya at galit na kasi ang naramdaman ko na mga panahong yon. Naiyak din si Jimbo pero inalo niya pa rin ako. Nagsorry siya dahil sa pagiging pabaya ng nanay niya at sa hindi nito pag-ako sa kasalanang nagawa. Pero hindi nabawasan noon ang galit ko kay nanay. Umakto lang na parang walang nangyari ang biyanang kong hilaw pero pinaramdam ko na wala akong tiwala sa kanya pagdating sa anak namin. Doon ko na naisipang mag-resign sa pinagtatrabahuhan ko upang mabantayan at maalagaan ang baby namin ni Jimbo. Pilit ko pa rin pinakikisamahan ng nanay ng kinakasama ko pero sa loob-loob ko ay gustong-gusto ko nang bumukod kami. Nung kinausap ko naman si Jimbo ay nag-alangan siyang iwanan ang nanay niya dahil mag-isa na lamang ito sa buhay at bahay nila. Bukod doon ay may maintenance na itong gamot sa high blood na lagi niyang pinapaalala. Kaya nga gano'n na lamang ang tampo ko kay Jimbo pero pilit ko pa rin namang tinimbang ang sitwasyon. Baka maging konsensya ko pa kung may mangyaring masama sa biyanang kong hilaw. Sana mapayuhan ako ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Aminado ako na may mga gabi na naiisip kong umalis na lamang kami ng anak ko sa poder ni na Jimbo at magpakalayo-layo. Pero mahal ko ang kinakasama ko kaya naguguluhan ako sa kung ano ang pwede kong gawin. Maraming salamat po sakaling mapili ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Analea. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.